Maglalabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa organizer ng Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Matapos ang serye ng aksidente na ikinasawi ng isang rider at ikinasugat ng ilang katao. Si Angel Pastor sa iba pang detalye ng balita. Dili, hospital talaga to. Hindi na idinaan sa pakiusap ng LTO ang naging gawi ng ilang riders sa Boss Ironman Mindanao Cup 2026. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, formal na silang maglalabas ng show cause order laban sa BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS upang pagpaliwanagin sa ginanap na event sa General Santos City mula Enero 31 hanggang Pebrero 1. Ito'y matapos kumalat sa social media ang mga video at ulat ng mga aksidente. Sa ilalim ng Republic Act No. 4136, obligasyon ng mga organizer na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, isang bagay na tila nakalimutan umano sa gitna ng event. Paliwanag ng LTO, posibleng may mga paglabag sa naturang event tulad ng overspeeding, paggamit ng hindi autorisadong accessories, illegal na blinkers, hindi paghinto sa red light at hindi pagsunod sa traffic signs na nagdulot ng ilang banggaan sa pagitan ng mga kalahok at sibilyang sasakyan. Ang pinakatrahedya, 2 ang kumpirmadong patay sa mga insidenteng naganap sa Kibawe, Bukidnon. Kabilang sa mga nasawi ay isang 46 anyos na rider na kalahok sa event at isang 7 taong gulang na bata, habang hindi bababa sa 12 katao ang naiulat na sugatan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao habang isinasagawa ang endurance challenge. Galit din si Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista laban sa itinuturing niyang VIP culture sa kalsada. Giit ng alkalde, kahit gaano pa kamahal ang motor, hindi ito pasaporte para labagin ang batas trapiko. Dahil dito, ban na ang endurance challenge sa Kidapawan sa mga susunod na taon. Iginit naman ni LTO Chief Lacanilao, pananagutin ang mga responsable at hindi maaring isantabi ang kaligtasan at pagsunod sa batas trapiko. Sa panig naman ng grupong BOSS, naglabas na sila ng pahayag sa Facebook kung saan tiniyak ang kanilang pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima. Depensa nila, dumaan sila sa masusing koordinasyon sa LTO, PNP at mga LGU bago ang takbo. Isinagawa rin umano ito sa loob ng 2 araw na may mandatory rest stop, group riding, insurance coverage at GPS tracking upang maiwasan ang panganib. Gayunman, sa kabilaan nila ng kanilang paghanda, hindi maiiwasan ang mga panganib sa ganitong uri ng aktibidad. Kaya't nangako silang rerepasuhin ang kanilang mga safety protocol at makikipagtulungan sa mga otoridad. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Angel Pastor, SMNI News.